Hi everyone, it's me again, Jerry Almasan. Welcome to my YouTube channel. Meron lamang po akong gustong ibahagi na practical para naman po sa ating physical na kalusugan. Ito po ay tungkol sa facts and effects of alcohol. Dahil ito pong Christmas season, marami pong kainan, marami pong mga putahing iluluto, masasarap na mga lutuin ng ating mga mahal na asawa o mga magulang o mga kalalakihan na magaling magluto. Siyempre sa mga handaan, nandyan po ang minsan sineserve ang inuming may alcohol. Alam niyo po ba na ang ating liver, ang kaya na lamang niyang i-metabolize sa isang oras ay isang 10 grams pure alcohol. Halimbawa, ang beer ay meron pong 4% o 5% na alcohol. Yung 380 mils na beer, I think around 380 mils, ay meron lamang yung 10 grams na o 10 mils na pure alcohol. Ang advice po ng health ministry at ang lahat ng mga dalubhasa sa practice na ito ay uminom lamang ng 1 standard drink nang sa ganon ma-eliminate ng ating katawan ang alcohol after an hour. Pero kung iinom ka ng Jack Daniel o vodka na merong mataas na percentage ng alcohol at iinumin mo ang, let's say, mga 10 standard drinks sa loob ng 2 oras, mahirap po yun. Kakalat sa ating dugo ang sobra na 10 grams sa liver. At ito po ay hindi maganda ang idudulot. Meron po akong experience na binigyan ko ng blood form ang isa kong client na may edad, lalaki siya, para kumuha ng dugo. At ang sinulat ko puro sa blood form ay liver function test para makita kung ang GGT enzymes niya, tayo po kasi merong mga enzymes sa liver, tinatawag na GGT, ALT, AST. Sorry for the big words, kahit ako hindi ko alam ang meaning niyan, pero you can ask Uncle Google. So ang GGT level enzymes, ang normal po na range ay mga 38 to 40 if I'm not mistaken from memory. So ngayon po, noong nagpa-blood test ang kliyente kong ito, and then yung AOD doctor namin, bigla akong tinawagan at nagpapanik po sa telepono. At ang sabi niya, "Jerry, you have to come over to my office. I need to talk to you." "Oh, what's going on, Dr. Patrick?" Ang sabi niya, yung result ng liver function test ng iyong client. So, take note, ang normal range hanggang 38 or 40 if I'm not mistaken. Ang resulta po ng GGT level ng taong ito ay umabot po ng 1,200. So Dr. Patrick told me over the phone, your client is cooking his liver. We need to talk with him. You call him and I need to see him. So yan po ang problema kung wala po tayong edukasyon o impormasyon tungkol sa ating mga iniinom o kinakain. Lahat po ng mga sobrang tamis, sobrang alat, sobrang taba,
So cholesterol, hypertension, diabetes, kidney failure, at ganon din po sa pag-inom ng wine o ng red wine o ng alcohol, ng mga whiskey or beer. Meron pong mga safe na standard drink o limit na ating iinumin. Personally, hindi po ako umiinom ng alak o ng red wine. Wala po akong tutol kung ito po'y ginagamit nyo para sa inyong kalusugan. Meron pong mga na-diagnose ng tinatawag na parang similar sa Parkinson. Kapag sila po ay nakipag-ugnayan sa neurologist, ina-advisean po silang uminom ng konting red wine para yung tremors ng kanilang kamay ay hihinto. So, yun po ang advice. So, may mga medicinal din po yan. So, mga kaibigan, mga kapatid, hinay-hinay. Sana po makatulong itong konting impormasyon na binibigay ko. Meron din po pala akong mga kliyente na ang kanilang reproductive organ, lalaki po sila, ay hindi na nagpa-function kahit binigyan pa sila ng mga doktor nila para po sa erection. Wala pong nangyari. So nasira ang relasyon nila sa kanilang mga partners o misis dahil po pag sobrang inom ng alcohol, nagsishrink po ang ating reproductive organ. Dalawa pong kliyente ko ang nagsabi. Sila po yung mga more than 50s at that time, mga 55, 58. At yun po ang kanilang naranasan. So, hindi po totoo yung sa pelikula na pagka uminom mas maganda ang mangyayari sa bedroom. Hindi po totoo yun. Yun po ay isang pandilin lang na ginagawa ng, alam nyo na, mga walang knowledge, kulang o walang opportunity na nabigyan ng information tungkol sa facts and effects of alcohol. Meron pong isang teenager na namatay. Binigyan naman siya ng permiso ng magulang na uminom, kaya lang bagamat mayroong consent, sa Auckland City po ito nangyari dito sa New Zealand, uminom siya ng isang boteng vodka, nagkaroon ng delirium, nalason po ang kanyang katawan, ang kanyang utak. So yung tinatawag pong binge drinking, hindi ka nga umiinom ng araw-araw o once a week, pero pagka uminom ka naman, tinutungga mo lahat, lalaklakin mo lahat, delikado po yan. Pwede kang mabawian ng buhay. At marami na po kaming na-encounter na ganyan sa trabaho. So, mga kaibigan, mga kapatid, nawa maging maligaya ang inyong Pasko. Magkaroon kayo ng masayang bagong taon. Ingat po tayo, mga kababayan. God bless you all. Nawa nagsilbing blessing ang pang-practical na message na ito sa inyong lahat. Thank you po sa muling pagkikita sa aking YouTube channel. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po kayong magsulat sa comments. Kung kayo po ay pinagpala, ipasa nyo po ito sa inyong mga kaibigan. So, ingat po. Stay safe. God bless.